Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Pray you please. Sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Please. Upon our
shower upon us. We thank you for this opportunity that we gather ourselves for this worship. And we ask you, Lord, to forgive us in our sins. We ask you, Lord, to bless thy word that we are going to discuss. Bless every listener. And we ask the Holy Spirit to manifest in our meetings. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Ang ating preaching ngayon ay galing sa Romans chapter 12, yung scripture natin kanina. Romans chapter 12 in verse 1. Romans chapter 12 in verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. God bless. At the reading of this word, they sit down. Ito po ay ang sermon po natin ngayon. This is sa mga kumukuha sa mga lahat na nakikinig, lalo na sa mga pastors na nag-upgrade, sa mga kumukuha ng communities or art of preaching, at sa ating lahat, ang preaching natin ngayon, ang tawag natin dito is expository sermon. A serious and expository sermon. Ano po? Ilang beses ko sinabi sa inyo, maraming ori ng sermon. Meron tayong testimonial sermon. Yung pastor, lalo na kung first time, nagtitestimony yan. Base sa kanyang experience, sa kanyang naranasan, at paano siya nakasurvive. Doon niya binabase ang kanyang preaching. Yan ang tawag natin dito, testimonial sermon. Pero, kung ang pastor, testimonial sermon lang ang kanyang alam, mauubusan niya ng sermon. Ano po? Kaya dapat hindi laging testimonial. Usually, ang testimonial sermon ay ginagamit namin ito kung first time ka mag-preach sa isang church. Kung walang topic na binigay. Pangalawa, meron din tayong sinasabing doctrinal sermon. Minsan, dahil gusto mong establish ang isang doktrina, kaya ka mag-preach ng doctrinal sermon. Ano po? Mag-ibig naman kayo. Amen. Para at least, alam niyo ito, at least mapansin nyo, para hindi kayo antokin, ano kaya sermon ng pastor ito? Doctrinal kaya yan? O ano? Pag sinabing doctrinal, ang dinidiscuss, dinidestablish, ay isang paniniwala. Pag sinabi natin doctrinal, halimbawa, kapag ang issue, maraming church na hindi naniniwala, doctrinal yan. Halimbawa, pagka Diyos ni Kristo, I want to prove that Christ is God. Doctrinal po yun. Bakit doctrinal? Ang Iglesia ni Kristo, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang Jehovah's Witnesses, hindi rin naniniwala na si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos daw, pero mas maliit. Halimbawa, ang pinag-usapan natin tithes. Doctrinal yan dahil maraming hindi naniniwala sa tithes. Kapag sinabi natin doctrinal, ang pastor, preacher ay magsasalita about doctrine, but on the other hand, kailangan hahaluan ng inspiration. Pangatlo, meron din tayong sinasabing topical sermon. Ang topical sermon, halimbawa, ang pag-usapan natin about faith. What is faith? How to have faith? The benefit of faith, the blessings of faith. Yon, lahat-lahat faith at pinag-usapan, topical yan. Kaya kapag ang preacher panay topical, at minsan, isa sa mahirap na preaching ay topic. Dahil po, karamihan, pag may okasyon, halimbawa, in-invite ka na preacher sa isang anniversary, meron silang topic at yun ang dapat i-expose mo. Kasi minsan, ang topic, hindi yan inyong in-expose ng speaker. Doon mo makita na yung speaker mahina sa art of preaching pagka hindi na napag-aralan mo sabi ito. Kaya ganon. So, pangatlo ay topical sermon. Pang-apat, meron tayong expository. Ang expository preaching, ang lahat ng points, issue, na kukunin mo ay galing mismo sa scripture. Hindi ka pwedeng magdagdag.
ang points mo, ang topic mo, ang ini-explain mo, ang issue mo, ay galing lahat sa binasa mo scripture. Halimbawa, Romans chapter 12 in verse 1. Kapag in-expose natin ito, malawak ito. On the other hand, may mga pastor din, may mga preacher din, na marunong sumigaw. Ito naman ay may kinalaman sa sinasabi natin art of delivery. May mga preacher, ang gaganda ng kanyang sinasabi. Kaya lang, nakatayo lang na ganyan, nagkukwento lamang. Ano nangyari? Kahit gano'ng kaganda yung sinasabi mo, ang deliver. Ganito mo lang. Tapos, idea. Ang tawag natin dito, kinukulang sa art of delivery. Kaya pinag-aaralan natin kung paano maging attractive yung pag-deliver na. Meron namang sigaw ng sigaw. Action ng action, simple lang. Pero yung sinasabi niya, wala namang significance. Kaya nga po, pinag-aaralan sa art of preaching kung paano mag-deliver para maging naman. Halimbawa ngayon, hindi pa uso ngayon ang COD. Uso ngayon ang, anong tawag natin sa COD? Ha? COD. Ang COD. Minsan, natatawa ako, maraming nakustuhan, Dok, ano ang ibig sabihin ng COD? Kasi meron tayong COD at meron tayong non-COD. Pag sinabi natin non-COD, siningin mo na yung shipping fee. Ang COD, babayaran mo lang upon delivery. Cash on delivery. Hello po? Minsan, yung products mo, lipstick lang pala, pero tingnan mo yung pagbabalot nila. Ang ganda ng balot. Minsan, ganyan din ang salita ng Panginoon. Sa atin, kaya po tayo nagka-outline dahil marami pong mga pastors na humihingi ng ating preaching, humihingi ng ating outline. Kaya ako pinag-aaralan din, itinuturo din sa art of preaching. Kasi may mga pastor talaga na hindi marunong gumawa ng outline. Pag tumayo dito, daldal ang daldal yan, sigaw ng sigaw yan. Pwede bang gawa ka ng outline? Hindi alam. May mga pastor naman ang ganda sa sulat. Pero pagdating sa delivery, kung wala na yan sa sulat, wala na sa sasabihin. Binasa lang niya yung preaching, tapos na. Minsan yan ang gusto ng mga Koreans. Basahin mo yung outline mo, tapos kasi gusto ng Korean, 10 minutes lang. Kaya nga pag mag-preach pa sa Korean church, kung ano yung mga main points, yun na lang sa kanila. Pero sa atin dito, sa Pilipino, iba ang mentalidad ng Pilipino. Pag hindi mo i-explain ng mabuti, minsan nami-misunderstood. Ano po? Sa Pilipino, pag sabihin mo, gamitin mo ang ulo mo. Hindi naman pinaplies ko, pinupukpuk ko, hindi naman papasok yung pako. Sabi ng tatay, gamitin ang ulo ko, kaya ulo ang pinagmartin nyo, anong nangyari? Minsan, ganyan kasi ang Pilipino eh. Ang Amerikano, pag sinabi mong, are you a Christian? Ang Amerikano tanungin mo, are you a Christian? No, I'm not interested. Yung iba, tinanong mo, are you a Christian? Yes. What are you doing being a Christian? I pay for the church. Sa Pilipino, Kristiyano ka ba? Oo. Kahit mamamatay tao yan, kahit sugarol yan, kahit lasinggo yan, Kristiyano ka? Oo. Kasi nabinyagan ako. Yon ang mentality ng Pilipino. Kaya minsan, iba ang preaching sa Pilipino. Ano po? Okay, ang pag-aralan natin is Romans 12 in verse 1. Isang verse lang ito. I beseech you therefore, brethren, by the message of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito yung versikulo. Ngayon, anong gagawin natin sa expository? Unang-una, tingnan natin yung essence ng scripture. Pangalawa, tingnan natin yung lessons.
mula sa scriptures. On the other hand, tingnan din natin yung meaning ng scriptures. So, malawak po ang verse na ito. Kung talagang i-scan natin o kaya talagang pag-aralan natin ang gusto. Okay? Tingnan natin. Okay, sa chapter na ito, obviously, Apostle Paul is talking to all people who claim to be Christians. Diba po? May versikulo na ang tinutukoy kinakausap mga Kristiyano. May mga versikulo naman na ang kinakausap unbeliever. Anong ibig sabihin yan? Ano yung mga versikulo na para sa unbeliever? Mark 16. Sino man ang sasampalataya ay maliligtas. At sino man ang hindi sasampalataya ay paparusahan. Sino kinakausap dito? Mga unbeliever. Hello po? Hello? Believer ka na. Kaya hindi para sa iyo to. Ito yung message naman, ang versikulo nito ay para sa unbeliever. Kung hindi ka sasampalataya, saan ka pupunta? Paparusahan ka. Pag sasampalataya ka, ligtas ka. Ano naman yung versikulo para sa mga believers? Sa verse 15 naman. Humayo kayo at ipangaral ninyo ang ebanghelyo. Diba po? Hindi yan para sa unbeliever, para sa atin. Uutusan mo yung lasinggo, uutusan mo yung unbeliever na ipangaral ang ebanghelyo. Kaya obviously, hindi yan para sa unbeliever, para sa mga believers ito na kunan. Hello po? Masyado ko yung pagmakan. Ba't hindi nakatulong kayo ng malakas para marinig? Sabi nga yung iba nagtigilig, Dok, bakit yung mga people ko hindi mahilig mag-inom? Sabi ko, hindi, nag-wish ka rin lang ang mga yan. Ayaw kasi nila ang maingay. Okay. So, inulit ko, may versikulo para sa mga believers. Ano yon? Verse 15. Mark 16:15. Humayo kayo at ipangaral ninyo ang ebanghelyo. Ano po? Ano naman yung verse para sa hindi believers? 16. Sino man ang sasampalataya, maliligtas. Ligtas ka na kaya hindi para sa ito. At yung hindi sasampalataya ay paparusahan. Ngayon, so, obviously, Apostle Paul is talking to all people who claim to be Christian. Thus, if you are a real Christian, follow what the Bible said. Ang kinakausap ni Apostle Paul ngayon dito, sabi niya, nagmamakaawa ako sa inyo mga kapatid na sa pamamagitan sa awa ng Diyos, ibibigay ninyo ang iyong mga katawan bilang buhay na sakripisyo, banal at katanggap-tanggap sa Diyos at gamitin ninyo ito na paglilingkod. Kinakausap ba ng Diyos ang mga unbeliever dito? Hindi. Kinakausap niya yung mga Kristiyano sa Roma, kinakausap niya tayong lahat, tayong mananampalataya, lahat na nagsasabing merong pananampalataya sa Diyos o kaya ligtas, sila ngayon ang kinakausap ni Apostle Paul dito. Hello po? Okay, pag-aralan natin gusto. Number 1, tignan natin yung nature ng versikulo. Apostle Paul made an appeal instead of giving a command. I beseech you, therefore, brethren. Nagmamakaawa ako sa inyo, mga kapatid. Yon ang term na ginamit ni Apostle Paul. Hindi siya nagkukuman dito. Instead na siya ay nagkuman, gumamit ng appeal, nagmakaawa. Bakit po? Ano kayang dahilan? Bakit hindi nagkuman? Pag sinabi ng kuman, lahat ng Kristiyano, kailangan maglingkod. Pero dito, nagmakaawa. Kasi minsan, ang akin ay meron din nagagawa sa ating buhay. Kaya bilang mga magulang, hindi pa nagalit ang galing sa mga anak.
Ang aking mga apo, minsan, pagpanay-galit. Kanina umaga, siyempre alas 2 ako natulog. Tawad ko, 1 week, nag-iisip ako talaga ng preaching. Sa Saturday, ipa-finalize ko. Maghapon, halos walang papasok na opinion o kaya idea. Pero kagabi, nagsilabasa na kung anong gusto ng Diyos yung mga opinion. Alas 2 ako natulog. So, mga 7, kada 7 siguro, pumunta ang aking mga apo sa aking kwarto. Narinig ko yung sabi ng hindi ko naman masasabi na bunso yan, hindi ka may kasunod kang lalaki. Sabi ni Adi, yung 3 years old, Daddy, wake up. Nung hindi ako gumising, dahil siyempre, ang utak naman natin mag-a-adjust eh. Mahilo ka naman kung biglayin mo. Nako, tinira ako dito yung laruan niya. Why do you hate me? Because you do not want to wake up. So, tapos sabi ko sa mama na, Eunice, kausapin mo si Aki. Nang hindi na ako magising, tinataan niya ako dito. Sabi ni Eunice, why you hate Daddy? Because I want to wake him up. Wake up him. What if Daddy was hurt? I didn't bring him to hospital. Dahil sa mga batang ito, panay-panakot, hindi, pero kapag sinabi mo, please, may mga time din na pag nag-please ka, gagawin nila. Kasi minsan kasi, may mga anak na may misunderstood. Kung pag nagsaway tayo sa ating mga anak, panay-galit, panay-galit. Pag minsan naman, gagawa tayo ng kapil. Hello po? Hello? Kaya minsan, yun din ang ginagawa ng Diyos. Kaya sa puntong ito, ginamit ng Diyos ang appeal. Mag-appeal ka muna. Yan ang ginagawa ng Diyos. Kaya God is a God of justice. Nag-a-appeal siya. Pero kapag hindi ka makinig, may karapatan siyang magalit na. Kaya kapag sa bata, pag sinuway mo galit agad, yun ang nag-register sa otak kasi nagbibilang yung otak. Kagabi, may isang case, may isang 30 or 14 years old. Dahil kasi minsan sa mga professor sa college at sa high school, lalo na ang mga professor na ito, mga instructor na ito ay laban sa gobyerno, palaging iba ang tinuturo eh. Freedom, privacy, freedom, privacy. So, yung tatay nagtatrabaho, sabi ng bata, Papa, ako na lang ang walang cellphone sa school. Lahat sila meron. Okay, bibigyan kita ng cellphone, pero gamitin mo sa pag-aaral. Okay, binilhan siya ng medyo mamahal. Ang problema, nagbago ang ugali. Dati-dati, pagdating sa school, naglilinis sa kwarto, nagre-review, pero nung may cellphone, maraming gawain hindi na ginagawa. Minsan, nakatulala. Kaya sabi ng nanay, tingnan ko nga ang cellphone mo. Inagaw yung cellphone. Ang tao, pag merong itinatago, hindi niya may display yung cellphone. Yan, mga cellphone ko mga yan, pero tingnan nyo kahit sino nakakakita. Wala naman ako dapat katakutan. Pag merong nag-text yan, wala akong alam. Kung lalo na kung yung ibang ano. Pero at least, hindi pinataako. Kaya minsan nag-aawayan na mag-asawa yan eh. Bakit yung lalaki ayaw makita ang cellphone, yung babae ayaw makita ang cellphone? Privacy. Yan. Kaya sabi ng privacy matter. Tingnan ko ang cellphone mo. Nako, yung tinagnan maraming katya. Ang pinag-usapan tungkol sa crush si ganito eh. Kaya lang kung sa hindi ako pinapansin, ibang pinapansin, kaya tuloy nagsisilos ako. Kaya minsan, kahit kumakain na tutulala. 13 years old, 14 years old, in love na masyado. So, hindi ko naiising. Yung dating ginagawa na wala, siyempre nagamit yung nanay pinasok sa kwarto. Linak na yung kwarto, pero yung kwarto may susi naman ang nanay. Ano yung ginagawa mo? Tanghali na, hindi ka nagising, hindi pa dapat pumunta ka sa school. Si nanay naman, basta pumasok ka, bigyan mo naman ako ng privacy. Anong privacy? Privacy.
Inagaw yung cellphone. Nakita. Nagalit yung bata. Dahil sa cellphone na yan, lagi na kung pinapagilit, inagaw yung cellphone. Hindi nasa. Nagalit yung nanay. Dumating yung tatay na nagbigay ng cellphone. Ang ginawa niya, dahil nanginginig na yung tatay, sabi ng tatay, okay, sa ngayon, hindi ako mamamalo, pero nanginginig siya ng galit. Hindi ako mamamalo, pero makiusap ako sa inyo ng maayos. Alam mo, minor ka pa. Pag minor ka, kung ano sinasabi ng sayo mo na privacy, hindi yan totoo. Habang ikaw ay minor, pinapakain, habang ikaw ay inaalagahan, habang ikaw ay minor, ibig sabihin wala pang tamang pag-iisip, kailangan hindi privacy ang kailangan mo. Sabihin mo sa teacher, ang kailangan mo hindi privacy, ang kailangan mo guidance from the parents. Ano po? Nakuha yung mga estudyante. Guidance, hindi kailangan ng privacy. Okay, mamili ka. Anong gusto mo? Privacy or guidance? Pero itong kondisyon. Mula ngayon, aalis ka sa bahay. Gusto mo privacy? Sige, pumunta ka sa gusto mong punta. May kapatid ka na nag-aaral, sila na lang ang bigyan namin ng guidance. Pero gusto mong privacy, sige, alis ka na. Bahala ka. Umiyak yung tatay at umiyak yung nanay. Alam mo ba yung pinsan mo, yung pangarap niya naging doktora? Anong ginawa? Nakipagtanan. Anong nangyari ngayon? Umuwi na buntis. Pinabayaan ng lalaki. Nasira ang kinabukasan. Gusto mo ba yung ganon? Minsan ganon din sa church. Sabi ng member, kaya ko sa Hatistar, pinapagkaalaman ang buhay, walang privacy. Anong privacy? Privacy ka dyan. Lahat naman kayo may privacy. Bakit? Pag pupunta pa kayo sa sinabi, napasundan ko ba kayo? Hindi ba privacy yun? Hello? Sa bahay, nag-uulam ng karne, palagi akong nagagalit. Kahapon sinabi ko, alam niyo ba, pinagdiskasan ng lahat ng mga doctors, mga cardiologists, mga neuropathy medicines. Napatunayan nila, the best cholesterol, karne ng baka. The worst cholesterol, karne ng baboy. Marami daw na high blood, ni-stroke sa karne ng baka dahil sumubra. Pero, dati, papigilan yung mukha. Pero karamihan sa ni-stroke sa karne ng baboy, namatay ang kalahating katawan. Hello po? Kaya instead na karne, kaya kanina umaga, si Mrs. Maaga pumunta ng palengke. Oh, saan ka pupunta? Bili ako ng karne ng baka. Hindi na ako magkukunin. Pero maganda na ako cholesterol ng baka. Pero kapag masobrahan na kami, hindi rin maganda. Hello po? Lahat naman ng baga may control. Ayun, privacy. Ang sabi naman ng, yung iba naman, tinuturo ang liberty, kalayaan. Sa Christianity, sabi ng Apostle Paul, nagkaroon tayo ng kalayaan. Pero hindi yung kalayaan na gusto mo ang gusto mong gawin. Ang sinasabi ng Biblia na kalayaan mula sa kapangyarihan ng Diablo na hindi ka na pwede i-control ng Diablo. Kalayaan mula sa influensya ng mundo. Yon ang sinasabing kalayaan. Pero yung i-review ka ng salita ng Diyos, wala kang privacy dyan. Dapat lang na ma-review ka kung mali ang ginagawa. Yun po. So, ang batang ito, naisip niya, nakuha niya ang point ng pamilya. Kaya mula noon, nag-sorry. Ito nga naman, advanced technology, meron pa ng tanong, Lolo, ano kayang buhay na noon? Walang cellphone. May camera black and white. May TV black and white. Walang kasilpo-silpo. Pagtatawag ka ng long distance, pipili ka sa PNDT. After 24 hours, hindi pa napili ang kaano mo. Hindi ka pa napili ang pangalan mo. Ngayon, pwede kang tumawag anytime.
Noon, sa long distance, hindi mo nakikita ang kausap mo. Ngayon, nakikita mo ang kausap mo. Sabi ng lolo, tama ka, ako. Noon, ang buhay namin noon, pag may TV, black and white, naglalaro kami diyan sa araw. Pero ngayon, cellphone gaming na. Pero noon, walang gaanong sakit noon. Pero ngayon, maraming sakit. Bata pa lang, diabetic na. Dahil nga sa pastor, bata pa lang may sakit na sa mata, bata pa lang may sakit na sa utak, sa pag-ugali. Ang mga tao noon, peaceful. Pero ano ngayon? Totoo nga naman. Hello po? Kaya nga, kumukontrol lang sa atin ay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Okay? So, ang point natin dito, ang Philippine point ng Scripture, ay minsan, gumamit naman tayo ng appeal sa pagturo natin sa ating mga anak. Hello po? Hello? Minsan, ang preaching ay hindi pa nagbanat yan. May mga time din na may appeal. Yan ang salita ng Diyos. So, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Ano ba ang salitang beseech? Ang original na word na beseech, coming from the Greek word, is parakalo. Meaning, to call upon, appeal, or beg. Parang sabihin mo sa anak mo, anak, maawa ka sa aking mga magulang ko. Naghihirap para magkaroon ka ng magaganda ng kinabukasan. Nagilig ka na mahal. Alos iiyak ka. Alam mo, ang sabi ng psychology, kahit gaano kasama, katigas sa ulo ng isang tao, meron pa rin siya konsensya na maaaring doon siya na-influence. Hello po? Hello? Yung iba naman ay hindi mo nakukuha sa pakiusap. Nakukuha mo sa matilyo. Pero sa ngayon, appeal ang pinag-usapan. Kaya ang Panginoon, uma-appeal din siya sa mga members. May mga members na nakarinig na ng maraming sermon, nakatakot-takot na ang bibigat na sermon, pero wala pa rin magbabago. So nakita natin dito na ang Scripture nakikiusap sa mga Kristiyano. Appeal and beg, I'm begging you. Yung beg minsan na ginagamit sa pag halimbawa humihingi ka ng kapatawaran, ayaw ka ng patawarin, I'm begging your pardon. Nagmamakaawa ko sa inyo, patawarin niya. Now, ayon sa philosophy, there are obstinate or hard-headed people, but at least they have conscience where God operates. Ano po? May mga tao na matitigas ang ulo. Sobrang tigas ang ulo. Hindi nakikinig. Pag sa mga bata, bumbong, solpon, bangad. May mga batang ganon. Pero may member din na ganon. Solpon, bumbong, bangad. Ano kayo ganyan? Mga solpon, siguro yung solpon, ayaw makinig. Yung bangat, kinakausap mo, wala pa rin. Ano yung bumbong? Binabaliwala, ganon. Totoo po yan. May mga tao nga na matigas ang ulo, pero at least may konsensya pa rin. Kapag yung tao walang konsensya, tawag natin dyan, baliw. Mental defect na. Lahat ng tao na normal, meron at merong konsensya yan. Hello po? Hello? Sino sa inyo ang nararamdaman ninyo wala kayong konsensya? Pakitaas ng kamay. Okay. What is conscience and why it is important? Ano ba konsensya? Gaano ito ka-importante? Okay, number 1. Our conscience is the part of our personality that helps us determine what is wrong and what is right.
Maaring nagnakaw ka. Walang nagsasabi na masama yan. Pero ikaw mismo, mararamdaman mo. You understand what I mean? Po, nung sa seminary ako, lalo na nung nag-aaral ako ng Greek, ang hirap-hirap mag-memorya. Yan ako bumabagsak. Kaya ang ginawa ko, meron isang Greek na ang hirap kong i-memorya. Ang ginawa ko, dito sa pantalon, dito, di ba dito, merong white. Isinulat ko doon. Kaya siyempre, excuse me, siya, pagkatapos sa siya, siyempre, pag ikita gano'n mo, makikita mo. Ako. After the quiz, after the exam, sinabi, ako yung naka-perfect ng Greek. Ako yung student na naka-perfect ng Greek. Pero malano, nakukonsensya ako. Bakit? Pag normal na tao ka, pag nanalo ka, pero sweeping ka naman, hindi ka naman masaya. Masaya ka ba? Hello? Sino sa itang masaya? Oo ba, 100 mo nga, nag-sweeping ka naman. Ang Panginoon, Lord, hindi ko na ulitin. Wala nun, hindi ko na inulit. Sa college, problema ko rin ang math. Nahihirapan din ako talaga sa math. Buti na lang, nakalculate. Iniis ko na lang, kasi sinanaro ko na, bago ko ng college, iniis ko na lang, huwag mag-sweeping. Pero may nangyari. Yung katabi ko, pag-English. Tulungan pa naman ako. Okay, gano'n ang gawin natin. Kunyari, nagtatanong ako, pero ilagay ko yung papel, punta ako sa harapan mo, Sir, I will explain question number 1. Yan. Pag inubo na, pag sinabi nyo sa pinakopya nila, thank you, sir. Pag samat naman, yun naman ang gagawin niya. Sir, hindi ko makuha-kuha yung ano. Meron, ano ibig sabihin ng number? Kapag umubo na ako, ibig sabihin, nakopya ko na rin. Pero nung may lecture sa amin ng Balis, nakita ko. Tapos may nakakilala sa akin, Pastor, anong ginagawa mo dito? Nag-aaral ako, siguro alis ka dito, dahil pastor ka. Naku, wala ko na konsensya ako. Mula nang, okay lang na hindi ako kahit mababa ang grade ko, basta importante, alis ako. Kasi may kasabihan, mula nung bata ka, hindi ka alis, sinungaling ka, hanggang tatanda ka, sinungaling ka pa rin. Hello? Mas maganda, putulin na lang. Kristiyano ka, sinungaling ka pa rin. Diyan ka na sana eh. Hello po? Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng conscience na kahit walang magsasabi na masama ang ginawa mo, yung konsensya mo mismo ang magkukonvict sa iyo. Hindi ba minsan pag meron kang napanood, nakita mo, mali, ay kung ganun, mali ang ginawa ko kay mama. Uuwi siya at sabi, Mama, sorry po. Bakit? Nakita ko yung pagkakamali ko sa ibang tao. Minsan may pagkakataon hindi natin makikita ang ating pagkakamali. Kapag iba yung gumawa sa ginawa natin, doon natin ma-realize, mali pala. Hello po? Your conscience, our conscience is a part of our personality that help us determine what is right and what is wrong. Kaya lahat ng tao binigyan ng Diyos ng konsensya. Pag wala kang konsensya, maaaring balik ka na. Number 2, it is impossible for someone to be good without conscience. Wala talaga, kahit anong gawin, kahit gaano katigas ang ulo, kahit gaano kakabangan, kabulbal, kasulpal, kung may konsensya ka, may paraan pa rin. Hello po? Number 3, your conscience makes you feel guilty when you do wrong. And your conscience makes you feel happy when you do good to God and unto others. Yung konsensya mo, ang ginagawang guilty ka. Pag meron kang ginawa kontra sa ibang tao,
Kaya nga minsan, hindi ko maunawaan ang mga pastors na nangaral ng salita ng Diyos, walang ginawa kundi mag-atake ng kapwa pastor sa FB, sinisiraan ang kapwa pastor sa FB, walang ginawa kundi kami, wala kayong konsensya ang mga ito. May konsensya, corrupted lang. Huwag natin hayaan ang ating konsensya kukorrupt ng demonyo. Hello po? Hello? Kaya, at isa pa, kung ikaw ay gumawa ng mali, hindi ka masaya. You are not comfortable. Pero kapag ikaw ay nakagawa ng mabuting bagay sa ibang tao, sa Diyos at sa ibang tao, naramdaman mo, inspire ka. Wow, salamat. At least nakapagbigay ako. Salamat at least nakagawa ako ng kabutihan sa ibang tao. Ang mga taong marunong gumawa ng kabutihan sa ibang tao, sila ang taong pinakamasaya. Pero yung mga taong selfish, sarili lang ang iniintindi, hindi sila nakaramdam ng kasiyahan. Then yon sa isa na trabaho ng conscience. Number 4, our conscience provide us with awareness of our moral obligation and helps you to observe ethical standard. Pag meron kang konsensya, minsan nararamdaman mo, gusto mong i-criticize sa isang tao, paano ko sila i-criticize? Minsan sabi ko sa sarili ko, hoy, mahiya ka nga. Nag-a-advise ka ng ibang tao, pero sarili mo, hindi mo man lang maayos. Hello po? Hello? Amen. Nung nagkaroon ako ng sakit dito, 2 days halos hindi ako makalakad. Tinignan ko yung dating notes ko sa therapy. Rineview ko, pinag-aralan ko. Nakita ko yung dahilan. Kaya sabi ko, hindi na ako pwedeng magsalita ng health hanggat hindi ko maayos ang sarili ko. Pero ngayon, okay na, wala na akong sakit, nakakalakad na. Kaya kung sino sa inyo, may rayuma, hindi ako gumagamit ng Arcoxia, hindi ako gumagamit ng Iskilan, hindi ako gumagamit ng anumang pain reliever, gumagamit lang ako ng mga food supplements. Bagamat ang mga pain reliever instant yan, pero lason ito sa ating kidney at sa ating liver. Kaya kung gusto natin talaga yung paggaling na unti-unti pero safe ka, iwasan ang mga pain reliever. Pag may problems ko sa paglakad, kahapon, nagpagupit naman ako. Pumunta ako doon sa bayan, gusto ko naglakad. Mga 11 siguro. Naglakad ako. Marami ako nakasalubong. Dok, ikaw ba yan? Oo. Wow. Bakit hindi kayo sasakay ng tricycle? Hindi gusto kong maglakad. Malakas pa naman ako. So, anong sikreto nyo? So, sinabi kong sikreto. Eh, sabi ko sa Monday, mag-usap tayo kasi bukas Sunday, kung gusto niyo punta kayo sa church. Kaya, totoo nga na, paano ka mag-advise ng iba? Sarili mo, hindi mo mapagaling mo ba iba? Hindi. Si Henry Baron ay naging sikat dahil sa pagbabasa niya ng medical encyclopedia, sa pagbabasa lang niya sa medical science, magaling siya. Pero ang problema, ang kinamatay actually ni Henry Baron, diabetes. Ayaw niya sa mga sintetik. Hindi naman pwede. Kung diabetes ka at sobrang taas, hindi iniwasan yung synthetic na gamot. Pag mataas na ang diabetes mo, kapag gagamit ka ng food supplement, ang food supplement kasi it takes 10 days, 50 days, up to 60 days bago mag-effect. Kaya hindi masama yung paggamit ng mga synthetic for emergency purposes. Kaya doon siya nagalit. Yun ang kanyang pinamatay. Kaya sabi na, ayaw ko sa synthetic na gano'n. Sa akin naman, okay lang naman ang synthetic at emergency purposes lang. Huwag lang gawin maintenance. So wala na. Yung sobrang umaasa kayo ni Baron, si Bamilang Saya, si Mang Dayo Saya, di ba? Nagpagawa siya ng ano yung
yung sombrero na paganyan. Anong tawag din kanil? Yung may tatlong gilid dito, dahil na nakakakuha ng signal na gagaling ang sakit ng tao. Pero nung namatay siya, na bata pa, maraming hindi naniwala. Kaya marami pa mga doktor sa naniwala sa atin dahil ay senior citizen, malakas pa, at paano ko nagamot na pagaling yung aking diabetes sa food supplement. Marami talagang umano sa atin. Kaya totoo po yan. Minsan, hindi natin pwedeng kausapin ng isang tao, hoy, mali ang ginagawa mo. Pero ikaw naman, mali. Tingnan natin para maliwanag. Matthew chapter 7 verses 1 to 5. Matthew, okay. Judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure you meet, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eyes, but considereth not the beam that is in thine own eyes? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? Thou hypocrites, first cast out the beam out of thy own eyes, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Okay. Ang tawag natin dito, ito yung isa sa ethical standard. Halimbawa, ano ba yung Tagalog na mote? Muta? Muta ba yan? Nakikita mo, yung tao may muta sa mata. Hoy, may muta ang mata mo, pero hindi mo alam, sa iyo mas malaki. Sandali, tanggalin ko yung mata mo, pero hindi mo natanggal yung mata mo na mas malaki. Yung isabot, pero sa iyo beam. Ang ibig sabihin, mas malaki. Halimbawa, mas masama ka, ay masamang tao, pinag-usapan mo, rinibyok mo, pero hindi mo alam, mas masama ka pala. Ibig sabihin, ayusin mo muna ang sarili mo bago mo ayusin ang sarili ng iba. Diba po? Kaya ngayon ang hirap sa isang preacher. Pag preacher ka, be sure na lahat ng sinasabi mo dito, paniwalaan mo, mabuhay ka rin. If I preach about giving because I'm giving, kaya ako nga sinasabi na ang pagbibigay nakaka-bless dahil doon ako binibless ng Panginoon, bigla na lang may nagsasabi ko, ito yung mag-give ko sa iyo. Dahil sa pagkikinig ko sa inyo, gumaling ako. Ibigay lang ninyo ang gigas niyo. Blessing po yan. Kaya ako nag-preach ng giving dahil doon ako bless ng Panginoon. Gusto ko rin mag-bless kayo. Hello po? Kaya, ang ethical standard, yung concepts ay sasabihin ng konsensya natin. Bago mo po na ang iba, tingnan mo muna ang sarili mo. Hello po? Hello? Pero sa mga tao walang ethics, mas gusto nila yung pumupuna. Kasi yung inaayos ang sarili. What the Bible said about conscience. Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa konsensya? Tingnan ninyo, isang verse lang ito, pero malawak ang sinasabi. What the Bible said about conscience. Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa konsensya? Our conscience should not offend God. Acts 24:16. Tingnan natin. At her end do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Minsan, may mga Christian na nakaka-challenge. Meron isang public school teacher na Christian. Ang kanyang testimony, palagi nang pinagpipray na sana pumasa siya sa board. Pero sa kanilang lugar, wala pang gaanong teacher, kaya naka-in siya, na kahit hindi pa siya, kahit non-board passer, kasi wala pang gaanong applicants. Naka-in siya. Sabi ng principal, mag-board exam ka para sigurado maka-terminate ka.
Nag-board exam, pinag-pray niya, hiniling niya ang church, pag-pray siya, bumagsak. Sabi niya, bakit kaya? Pero sa kanyang testimony, hindi siya nagalit sa Diyos. Siguro hindi Diyos ang kulang. Ako ang merong kulang. Hello po? Ganyan ang taong spiritual. Ano ba yan, Panginoon? Nag-pray naman ako. Bakit ganito, ganito, hindi? Lord, alam ko, ako ang problema. May kulang sa akin, hindi kayo. Hindi ba? Ang isang Kristiyano, kahit frustrated ka, ina-update mo pa rin ang Diyos, natututo kang magpakumbaba. Pangalawa, nag-exam ulit. Bumagsak. Ang sabi ng mga co-teachers niya na non-Christian, siguro mali ang prayer mo. Baka kailangan mo naman ang Virgin Mary dyan. Kung lang, bibigyan kita ng ganito, pero hindi, mas lalim, mas mapasama ako kung gano'n. Ganyan. Alam ko, Panginoon, may hinahanap ka sa akin. Pangatlo, siguro ito na yung last, Panginoon. Bumagsak pa rin. Well, nakaramdam naman siya ng frustration bilang tao. Bakit kaya, Panginoon? Ano bang problema? Ginagawa ko naman ang lahat. Oh Lord, I'm sorry. I don't have the right to blame you. Alam ko, Panginoon, may kulang. Kaya ang ginawa niya, ini-start niya ang nag-witness sa kanyang mga co-teachers. Kahit pag-invite na, punta kayo sa church, ganito. Sa 10 na kanyang in-invite, meron lang 2 na umatin sa church. Sila tumanggap sa Panginoon. Pang-4, pumasa na rin. Isa siya sa mga top-notcher examiner. Hello po? Kaya, ang taong spiritual, ang taong kinikilala niya ang Diyos, hindi niya kiniblame ang Diyos. Sabi niya, alam ko may kulang ako. Hello po? Never na inopin niya ang Diyos. So, ang kulang pala doon, yung hindi siya nag-witness, na may opportunity dapat na kanyang gawin, kahit pag-invite lang. Gusto man o hindi, importante ginawa mo. Hello po? Dito, may public school teacher, may DFT, may engineers, may doctors, siguro mapupuno tayo ng mga public school teachers, mapupuno tayo ng taga-Department of Bureau of Fire, ano pa? Hello po? Bakit tahimik kayo? Hello po? Kaya, simple. Pangalawa, our conscience can bear witness to the truth. Kahapon, actually, ang problems ito, kahit anong ori yung barbershop, kung maganda yung gupit, yun ang pinupuntahan ko. Ang problema, yung maganda ang gupit, parang hindi tunay na lalaki. Dalawa na lang kami doon kahapon, nakukonsensyahan. Isa ko kaya ito habang pinupuntahan ako. Pero sabi, pagkapalit ni sabi ito, baka mas lalong guntingin niya ang tayo ako. So, patapusin ko muna. Yung tinatapos ko, sabi ko, pag may time ka, punta ka sa akin, sa church. O kaya, next time, iimbitahin kita, doon mo akong gugupitan. O sige po. Pero kapag tignan ko naman yung picture, babaeng-babae. Kasi makaka yung ano. Pero, alam niyo minsan, wala nang discrimination sa evangelism. Kahit sino, mahal ng Diyos. Bakla man yan, kumpul man yan, kailangan niya kaligtasan. No po? Hindi tayo manimili kahit sino. Number 3, our conscience still tells you lie na Romans 9:1. I see the truth in Christ.
I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Yan ang sinasabi ng Biblia. Laging sinasabi ng ating konsensya, wag kang sinungaling. Labag sa konsensya yan. Ay kung palagi natin ginabayonet ang ating konsensya, pag na-corrupt ang ating konsensya at wala ka na konsensya, magiging worse person ka na. Hello po? So, if others persecute you for your faith, their own conscience will make them guilty somehow. Minsan, may mga nagpipersecute sa atin. Kung ano-ano sinasabi sa atin, pero hindi natin alam in the future. When God works in their hearts, makukonsensya din sila. Maalala ko si Jeffrey noon, yung Bible College natin. Pumunta dyan, nagbigay ng tracts. Nung tumanggap ng tracts, ginawa ng eroplano. Sa taas, bumagsak sa ulo ni Jeffrey. Tapos pinagtawanan. Yan! Ang napapala mo. Akala mo sino ka? Tagasal ka ba? Ano? Pero si Jeffrey nasanay na okay lang. Party po yan ng evangelism. After 1 month, may nagpunta dito. Pero nakauwi na si Jeffrey. Bakit po, anong kailangan kay Jeffrey? Kasi nakukonsinsya ako sa ginawa ko. Yung tao, binigyan ako ng tracts. Matino naman ako tao, bakit nagawa ko yun? Kaya ngayon nakukonsinsya ako. Alalahanin natin yan. Pag ikaw ay persecute, magulang mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, nag-persecute sa iyo, dahil sa iyong pananampalataya, huwag kang mag-alala. Gagawa at gagawa ng paraan. 1 Peter 3:16. Having a good conscience, that were asked to speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse you. Your good conversation in Christ. Ano po? Makukonsensya din ang mga yan. Now, pasok na tayo. Apostle Paul urges us to practice the death of gratitude. Nagmamakaawa po ako sa inyo sa pamamagitan ng awan ang Diyos. Ibigay ninyo ang sarili ninyo. Anong ibig sabihin yan? Noong una, Apostle Paul made an appeal. Roman number 2, Apostle Paul urged us to practice death of gratitude. Sana po matuto po tayo na lumingon ng utang na loob. Ano ba? Sa mga taong nakatulong sa atin, marunong tayong magpasalamat. Marunong din tayong gumanti kung kaya natin gumawa ng kabutihan sa kanila. However, at pinag-uusapan natin dito, matuto tayong tumanagap utang na loob natin sa Diyos. Actually, hindi naman tayo sinisingil ng Diyos. Pag sinabi natin death of gratitude, yung unang batas po natin, walang makukulong sa utang. Hello po? Kaya kung nagpautang ka, maraming nagkakamag-anak na naghihiwalay, nasira ang family dahil sa utang. Utang na pera, wala pang utang na loob. Hello po? At walang makukulong sa utang, yun ang batas. Kaya sigurahin mo na yung papautangin mo, kapag katiwalaan. At kung hindi na yung magbabayad, wala tayong magawa. However, meron na tayong sinasabing small court na pwedeng puntahan ng mga tao. May small court ngayon. Pwede kang lumapit sa munisipyo, sa polis, at sila ang maningil doon sa nakautang. Kung magpapautang po kayo, kailangan po ang pirmahan para may ebidensya. Pero minsan, may nangungutang, o sige, magkano utangin mo? O sige, pirmahan mo nga ito, siya pa ang nag-insulto. Tingnan mo naman ang tao, ikaw nga ang nangungutang, ikaw pang matapang. Bakit? Walang magawang sa akin?
wala na eh. Pag ako yun, wala na eh. Sa mukha mo, wala akong tiwala. At kung gusto mong mamutan, sige, magpirma ka. At kung ayaw magpirma, bakit ako magpirma? Praktikal na ang buhay ngayon. Ano po? Pero plano ba ang manguta kay Daniel actually? Plano bang manguta kay Daniel? Aywan ko kung pagpipirmahin niya ako o hindi. Okay lang naman. Walang problema, hindi naman masama yun. Ano po? Joke lang naman. Pero dito, ang utang na loob, ito yung hindi legal. Hindi tayo sinisingil ng Diyos. Pag ako ay gumawa ng kabutihan sa iyo, wala kang pipirmahan at wala kang kinakatakutan, hindi kita piliting singilin. Hello po? Ganito po yan. Maraming nag-apply sa ating academy na teachers. Sir, please naman, kahit experience lang. Marami actually ang gusto makakuha ng experience. Kaya nga lamang, sabi ko kay Gina, alam niyo ba na si Bindro, yan ang nagamit para si Ma'am Rosana. Kasi si Ma'am Rosana dati kumakatin ng dalaga pa. Hanggang sa kay Jessica ganyan. Pero nung nag-asawa na nagkaroon ng Bindro, si Bindro ang nagamit para makapunta sila. Kaya ngayon, tingnan mo na ang Balsita family talagang fully spiritually recovered at isa sila sa ating inaksahan. Hello po? Ngayon, si Bindro ang nagamit sa Gina. Pangalawa, si Bindro ay graduate dito. So ano ngayon? Sa lahat ng applicants, kanino tayo nagkaroon ng utang na loob? Kay Bindro. Kaya unahin natin si Bindro. Hello po? Pero ina-appreciate ko si Bindro actually. Ina-appreciate ko ang batang ito. Nung nag-meeting kami, siyempre, magkano lang naman ang tuition fee, magkano lang naman ang sweldo nila. Pinaliwanag ni Gina, nung nag-meeting kami, dati-dati kasi ang mga volunteers, noong una 1,000, tumaas 2,000, tumaas 3,000, 4,000, 5,000, and then 6,000. Yun yung binibigay sa mga volunteers para may allowance. O sige, dahil may utang tayong loob kay Bindro, gawin natin 7,000. Sabi ni Bindro, wag na po sir, okay sa akin yung 6,000, ministry naman at saka sa church naman. Okay lang po sa akin. Pero sige, para may pambili lang ng sabon, para hindi lang mahirap naman umaasa ka ng pusana. Na, pambili ng sabon, pambili ng sabon. Sabi naman pusana, Pati, may trabaho ka na ako pa ang shampoo, at least naman. Pero I really appreciate Bindro nung sabi niya, sundin natin yung roles, yung 6,000 could be okay. Hello po? Iba na talaga kung nakagawa ka ng magandang bagay. Ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi niya makakalimutan ang lahat ng sakripisyo natin, lahat ng nagawa natin para sa Kanya. Hindi niya nakakalimutan yan, kaya Kanya tayo i-bless. Hello po? Nagpapasalamat din tayo kay Apple. Biglang nawala ang trio. Biglang nawala ang choir. Naninibago ako. Dahil si Apple ay CEO ng isang business. Minsan nag-preach ako at sabi ko, kung kayo ay nasa gobyerno at hindi nakaka-attend ng church, nauunawaan ng Diyos yan. Halimbawa, nasa gobyerno ka, may reporting ka, may duty ka, wala tayong magagawa. Kung ang mga ito, si Daniel nasa gobyerno, yung iba sa inyo nasa gobyerno, kung duty ninyo, wala tayong magawa doon dahil duty yan. Ang ibig ko sabihin, that is beyond control. Mga public school teachers, may exam, minsan parang hindi ko matanggap na mawala si Dixie kasi mula ng pagkabata hanggang ngayon, hindi ko nakita nag-absent sa church. Pero biglang, sir, andito kami sa Baguio. Meron kaming sagas. Naku, okay, wala tayong magawa. Beyond the control naman yan. Hello po, nauunawaan natin yan. Pero kung kaya mo, o pakinggan nyo,
Pero kaya mo, ang business mo ay control mo, magpasalamat ka kahit pa paano, meron kang pagkakataon na maglingkod sa church. Hindi niyo ba alam na pagpunta sa church ay kailangan? Ngayon, nagpapasalamat po tayo. Yung tayo ni Apple, CEO kaya interesante, andito na. Ano po? Yun ang privilege. It does not mean, hindi natin pwede sabihin, Lord, binigyan mo ako ng business, binigyan mo ako ng trabaho, kaya wala na akong time na maglingkod sa iyo. Ano sasabihin ng Panginoon? Okay, kung yan ang problema, tanggalin ko na lang ang business mo para may time ka sa church. Pero kapag nakikita ng Diyos na kahit gaano ka kabisi, may time ka pa rin sa church, i-bless niya ang business mo. Ano po? Kaya dito, hindi po naniningil ang Diyos sa atin. Kahit ang Diyos marunong tumanaw ng utang na loob, anak, sasabihin niya, nakita ko ang sakripisyo mo, nakita ko ang kabutihan mo, nakita ko ang dedication mo, nakita ko ang faithfulness mo, dahil dyan hindi kita makakalimutan, i-bless kita. Hindi ba utang na loob yan? Hello po? Hindi natin kayang bayaran kung ano ang ginawa ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, I beseech you, brethren, by the mercies of God. Kaya nga ginamit ni Apostle Paul yung makaawa sa atin na maglingkod tayo sa Diyos dahil sa awa ng Diyos. Utang na loob ang tawag dyan. Dilo po? Why is that of gratitude important? Bakit ito importante? Number one, you will never be a responsible person if you never know how to practice the debt of gratitude. Pag wala, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, kahit kailan, hindi ka magiging mabait, hindi ka magiging responsible, hindi ka magiging honest, at hindi ka magiging faithful pag hindi ka marunong na tumanaw ng utang na loob. Ilan po? Si Mercy, lagi nang sinasabi, pag makarating ako, makapagturo ako sa gobyerno, yung sweldo ko ng buong buwan, buong taon yata, buong taon kang sinabi mo, sweldo ko ng buong taon, ibibigay ko, nakapasok sa tablet. Sa susunod, sabi niya, sa joke lang naman yun. Meron dito nung first time na meron nag-preach about first fruit. Naku, ang ganda. Tapos, Monday, bumalik dito. Wala na yung member na yun, backslider. Bumalik dito. Sir, nagkamali ako. Bakit naging 4 na 0 yung linagay ko? Dapat 3 0 lang yun. Tapos, Sunday, mali pala 2 0 lang pala. Kaya yung 100,000 naging 10,000 hanggang sa naging 1,000 hanggang sa naging 100 lang. Hanggang yung tao nawala tuloy. Huwag tayong magpangako. Sa pagkitang tao lang, magpangako tayo dahil mahal natin ang Diyos. Hello po? Alam ko pag nagpangako ka, ang maganda kasi kung masama yung magpangako na hindi mo gawin. Pero kapag nagpapangako ka, yun ang guide mo para mas lalong sumipag ka, maging faithful ka, kaya meron kang pinaghahawakan na pangako mo. Kaya yung salitang faithful, sa Greek yan, sa Greek word yan, pistos. Ang ibig sabihin ng pistos is steady. Ibig sabihin, your faithfulness to your commitment. Kapag ang lalaki, mga anak sa babae, hindi ka magsisisi kung akong mapangasama mo. Papalagayaan kita, I will comfort you. Pero, ang problema, hindi pala comfort, consolation o binibigay. Okay, so, bakit importante ang pagtanaw natin sa utang na loob Dahil number 1, yan ang dahilan kung bakit tayo nagiging responsible, nagiging faithful, at nagiging honest. Hello po? Pangalawa, debt of gratitude can help us build and maintain good relationships
and help us to make ourselves the best we can. Kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, yun ang tumutulong sa iyo para po maging mabait ka at ginagawa mo ang lahat na maging tama ang ginagawa mo at maging mabait sa Diyos, lalo na sa ibang tao. Hello po? The Bible commands us not to forget the good things the Lord has done for us. Psalm 103 in verse 1 to 5. Tingnan natin. Biblical ba yan? Opo. Psalm 103, 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemed thy life from destructions, who crowned thee with loving kindness and tender mercies, who satisfied thy mouth with good things, so that thy yoke is renewed like the eagles. Hello po? Hello? Kaya dito, si David, natututo siya na tumanaw sa ginawa ng Diyos. Dahil natuto siya na tumanaw sa kabaitan ng Diyos sa kanya, yon ang naging dahilan kung bakit siya naging faithful sa Diyos. Hello po? Dapat natin laging isipin na may utang na loob tayo sa Diyos. Hindi niya tayo sinisipin. Hindi naman yun ang kaligtasan. Pero, dapat lang maging faithful tayo sa Kanya dahil sa Kanya, lahat meron tayo. Ano po? Our gratitude or ungrateful attitude destroys our future. Ano naman ang mangyari sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos? Inaulit ko, ang ginagawa ng Diyos nagmamakaawa sa atin as a part of His righteousness and due process. God is practicing due process. Kinakausap tayo, nagmamakaawa sa atin. Pero kapag hindi tayo magkikinig, sino nga ba na hindi rin marunong mag-aral? Tingnan natin. Our ingratitude or ungrateful attitude destroys our future. Psalm 28:5. Because they regard not the works of the Lord, nor the operation of His hands, He shall destroy them and not build up. Kung ano ang meron ka, ikaw ay masinso, ikaw ay yumaman, magandang buhay, ngunit hindi ka marunong tumanaw sa kabutihan ng Diyos. Lahat din ng mga yan, masisira din. Ano po? Kung meron tayong pagkakataon na maglingkod sa Diyos, o masinsuman tayo, may hanap buhay man tayo, at kung kaya natin ipaglaban yung paglingkod natin sa Diyos, gawin natin ito. Dahil alalahanin natin, tayo ay nagkaroon ng ganong buhay dahil sa Diyos. Pero kapag hindi tayo marunong, ano ba gagawin ng Diyos? Pupunin din yan. Psalm 138 in verse 8. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Okay, sa Malachi chapter 2, verse 2 and 3. If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings. Ye, I have cursed them already, because you do not lay it to heart. Inuulit ko, ano man ang success na meron tayo, yon ang nagtutulak sa atin na mas maging faithful, maging honest sa paglilingkod natin
sa Diyos. Hindi po ba? Apostle Paul appealed to us that we should serve God through the followings. Nagmamakaawa sa Apostle Paul. In other words, God uses Paul to write what He wants us to do. Ginamit ng Diyos sa Apostle Paul para isulat kung ano-anong kagustuhan na gawin natin. Nagmamakaawa ang Diyos na paglingkuran natin siya sa pamamagitan ng mga sumusunod. Number 1, through your physical bodies. Kailangan din, hindi lang sa isip, sabihin ng tao, naniniwala ako sa Diyos, mahal ko ang Diyos, kaya lang wala akong time na maglingkod sa Diyos. And that is very impossible. Hello po? If you claim that you love God, you need to serve God through your physical bodies. Hindi pwedeng sabihin mo, mahal mo ang Diyos, wala ka namang ginagawa. I am not attending the church, but I will never forget God. That is impossible. Hindi ako umaatin ng church, pero hindi ako nakakalimot sa Diyos. Ano hindi ka nakakalimot? Nakalimutan mo yung sinabi ng Diyos, never forget the assembly of yourselves. Hello po? Kaya kung mahal na mahal natin ang Diyos, maglingkod tayo. Hindi lang sa isip, kailangan din natin ang isip. Pero decide, kailangan ng Diyos ang ating effort. Number 2, through our giving. Sabi ni Dr. Rafi sa akin, Sir, I'm so sorry. Patiling ko naman, may duty ako. Hindi bali, nakikinig ako sa life. Okay lang, Doktora, no problem. Kasi, nasa gobyerno ka naman. Pero sa ibang paraan, hindi ko pababayaan ang tithes ko, pag-sprout ko, at hindi pa rin pababayaan ang aking commitment sa mission. Opo, yan ang paraan. Kaya kailangan ng Diyos yan. Kaya may trabaho, sa ibang paraan naman, na maglingkod ka. Hello po? Kaya mas lalo sa inyo na hindi ka nung nakaka-attend ng church, dapat mas maraming offering ninyo kasi yung laging mama-attend ng church. Totoo po yan, Lord. Wala akong time para sa iyo, so dadaanin ko na lang sa offering. Hello po? Through our giving, you cannot say, I love God, but you are not giving your tithes and your offerings. Series sermon naman ito, pwede natin ituloy next Sunday or the other Sunday. Number 3, serve God through our clean heart. We cannot serve God without a clean heart because God searches the hearts or He is looking to our hearts. Pag nandito ka na sa church, kaya nga meron tayong mga welcome each other. Ano ba yung awit natin? Oh, I love you with the love of the Lord. Tapos kumiliti ka. Importante ang fellowship. Importante yung pagkita-kita natin, love one another. Hindi po ba? Iba yung love one another at iba yung love for another. Another one. Anong pagkakaiba ng Daniel? Love one another or love another one? O sige. Pag may asawa ni si Daniel, maunawaan niyo. Hello po? God wants us to serve Him with a clean heart. Tingnan natin Jeremiah 17:9 to 10. Behold, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who cannot know it. I, the Lord, search the hearts. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Hello po? Tinitingnan ng Diyos ang ating puso. Kaya kapag nandito tayo, dapat nakapokus ang ating puso sa pagsasamba natin sa Diyos. Matthew 15:7-9. God wants a clean heart and He wants us to serve Him by heart, not by hypocrisy. Matthew 15:7-9. Ye hypocrites will build Isaiah's prophesy of your seeing.
people draw it nigh unto me with their mouth, and honor me with their lips, but their hearts is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Kaya kapag maglingkod tayo sa Diyos, siguruhin po natin, ginagawa natin ito para po o for the glory of God.